Isang grupo sa lungsod ng Marikina ang ating naispatan dahil sa kanilang ginagawang feeding program sa mga biktima ng iba't ibang kalamidad. At hindi lamang yun, maging ang kanilang mga kabarangay nakatitikim din ng kanilang mga inilulutong pagkain kada linggo. Pero saan at paano nga ba sila nagsimula? Atin po silang kilalanin. Mainit na pagkain para sa kumakalam na sikmura, lalo na sa panahon ng kalamidad. Ito naging misyon ng grupong Rivaras Community Pantry mula sa lungsod ng Marikina. Umusbong ang grupo sa panahon na lugmok ang buong bansa dahil sa pandemya. Kung naaalala po natin yung community pantry ni Miss Patring noon, yun po yung naging inspiration namin. Kaya yun po, trinay po namin na gawin din na akala namin is one day lang mangyayari. Pero dahil po siguro sa nakikita ng ibang mga tao na talagang yung mga donations ng iba't ibang tao ay nakakarating sa dapat na matulungan. So yun, medyo lumawak po yung aming hanggang ngayon po ay ginagawa po namin. Nung unang-una po, initiative po ito ng mga tao dito sa Rivaras compound na nag-ambagan dahil nga yung iba po ay walang trabaho. Ang pinakauna po talaga is bigas. So nag-ambagan po ng tig-iisang sakong bigas, lahat ng may kakayahan. At yung mga medyo nawalan ng trabaho, ay yun po yung aming pinapriority na bigyan ng bigas. Hanggang sa nilatag na po namin sa lamesa. Tapos siguro sa pagpo-post ko rin po sa Facebook, panawagan sa mga donations, may mga tao po na nagbibigay din po ng mga in-kind. At ngayon po may mga tumatawag na din po sa amin para makipag-collab po or makipag-partner. At upang magtuloy-tuloy ang kanilang nasimulan, naghanap sila ng mga kumpanya na siyang makatutulong sa kanilang proyekto. Nagsusulat po ako sa mga company na kung maaari mabigyan kami ng mga donations, yung nearby expiry, kaysa itatapon po nila ay baka pwedeng mapakinabangan na lang ng mga tao. Marami pong nagbibigay din at nagdo-donate. Kaya naging tuloy-tuloy din po yung ano. Then yun, siguro po social media din po ang naging dahilan. Kaya medyo, ayun po, tumagal po kami. Dahil nakikita nila na talagang nakakarating sa dapat na matulungan yung mga donations. Mga delata, bigas, meron din po. Iba-iba po na talagang maso-survive yung kailangan ng tao. Nakipag-partner din sila sa ibang mga grupo tulad na lamang ng isa nating certified e-responder na Scholars of Sustenance. Luckily po may mga tumatawag po sa amin like Scholars of Sustenance. Katulad din po sa amin yung mission nila. Sila po yung mga food rescue. Sila Sir Mac po. Isa po kami sa beneficiary nila. At ngayon po parang isa din po ang Rivaras Community Pantry as community coordinator na kung saan kami ang naghahanap ng venue, yung mga beneficiary na pwede nilang tulungan. Kami yung nakakakita kung sino ba dapat ang tulungan. So sa amin po nila yun dinadrop yung mga donations. Bread, mga lutong ulam from different hotel na malinis pa. Imbis na itapon, kasi syempre hindi naman sila bababa eh. So kami po yung isa sa ng SOS na si SOS po yung nagre-rescue doon ng food. Then sa amin po dinadrop. Napakalaking bagay po na nakilala namin si SOS. At sa oras ng sakuna o kalamidad, agad silang rumiresponde upang magatid ng bagong lutong pagkain sa mga nasalanta. Ang ginagawa po namin, kami po yung rumiresponde sa mga baha, yung mga biktima ng baha, ng sunog. Nagpupuyat po kami sa pagluluto para lang po mabigyan yung mga biktima ng sunog, ng baha. Like, alam naman po natin na ang Marikina po is po talaga ng pagbaha. So ayun po, bilang isa rin po sa pasasalamat na ito pong aming barangay ay hindi naaabot ng baha. Parang yun po yung tulong namin. Bukod sa mga biktima ng kalamidad, nagpapakain din sila sa iba't ibang komunidad sa Marikina. Pag dinuto po kasi natin yung pagkain, mas marami po ang makikinabang.
So, sure tayo na hindi nila masasayang yung food. For example, hilaw niyo pong ibinigay sa kanila, then hindi naman nila gusto yung yung ipinamigay, then kinuha nila. Unlike po dun sa sa niluto namin, nakita namin kinain nila. So, safe po yung food, walang nasayang. Dahil nakita po namin kinain nila. Kung sa sa kitchen program namin, sopas, champorado, rice with ulam. Then, yung mga galing naman din po sa scholars, meron po, iba-iba rin po may mga tinapay. Yung mga tao po is pipila po sila kung sino yung may gusto. Ibig sabihin, pag lumapit sila doon, so kailangan nila. Kasi kung kami po yung mag-o-offer, ayaw po naming masayang yung food. Baka hindi nila gusto, pero kami nag-offer sa kanila. So maganda na sila po yung lalapit doon, pipila po. May dala po silang bowl para maiwasan po natin yung sa plastic. Pati po yung mga bata, nagdadala po sila ng plate. Kung if ever mga tinapay, nilalagay po namin sa plate. Para hindi na rin po kami gagastos ng lalagyan. At the same time, hindi na rin po tayo makakadagdag sa kalat. At ang miyembro ng kanilang grupo ay pawang mga volunteers, tulad na lamang ni Maida. Through our aming founder, si Ma'am Angelica, nakita po namin yung kanyang dedication na tumulong. Lalo na't nakikita niya na that time, during pandemic, ang daming nahihirapan. Ang daming nahihirapan kumuha ng mga commodities, mga foods. So nasa isip niya na makatulong sa community po namin. So nakikita po namin na maraming nangangailangan. Empathy siguro. Tinatry namin na tingnan yung kalagayan nila para po ma-adapt namin yung kanilang nararamdaman na ganun pala dapat. Kinakailangan magtulungan, kinakailangan may tumulong, may tumayo para makapagbigay ng pangangailangan po ng ibang tao. Ayon pa kay Angelica, kahit mga persons with disability, welcome na sumali sa kanilang grupo. Meron po kaming volunteer dito na mga PWD po na nung hindi pa sila tumutulong sa amin, sir, medyo pasaway sila sa mga magulang nila, sa mga taong nakapaligid sa kanila. Pero start nung tumulong po sila sa amin, parang medyo naging matured yung utak ng mga batang ito na talagang ang nila is tumulong, magbuhat. Hindi po sila humihingi ng anumang kapalit. Maging ang mga kagamitan nila sa pagluluto, galing din sa donasyon mula sa iba't ibang mga individual. Mayroon po kaming cook na volunteer na siya po yung nagpo-provide ng lahat ng gamit. Maliban po dun sa LPG. Minsan po, sariling bulsa ng volunteers, okay lang naman po yun kasi pag gusto nyo pong tumulong, willing kayong tanggapin lahat ng responsibilidad na ng pagtulong. So yun po, bubunot po kami sa sariling bulsa, then mayroon din pong mga kapitbahay na nag-aambag. Nagtatanong ano ba yung pwede naming maiambag. So yun po, sasabihin namin na pwede po LPG or bigas, yung mga hindi po kami ng money. Puro in-kind po kami. Sobrang blessing po siguro yun pag may mga taong sumusupport po. Yun po yung nagiging dahilan kung bakit tumatagal po tayo. Like yung volunteer po ng Ribaras Community Pantry, kasi po kung ako lang po mag-isa, siguro hindi ko po kakayanin. So, sila yung tinatawag kong superheroes ng Ribaras Community Pantry. Then yung mga kapitbahay ko po na nag-offer ng tulong kung ano yung kailangan nilang iambag. Ibig sabihin po nun, lahat ng efforts na ginagawa ng Ribaras Community Pantry is na-appreciate nila at nararamdaman nila na talagang yun po ay malaking bagay para sa mga taong nangangailangan. At kasabay ng pagdami ng kanilang natutulungan, siya ring paglaganap ng saya na kanilang nadarama sa bawat ngiti mula sa taong kanilang nirerespondihan. Actually, nakakapagod, sir. Pero kapag may tumatawag na sponsor, parang sino po ba kami para tumanggi doon sa mga biyaya na darating? Napakabihira po ng mga taong willing tumulong para sa mga nangangailangan. So parang sa akin po wala akong rights na tumanggi kasi in-offer na po yung tulong eh. So kami po bilang instrument po ng pagtulong, dapat hindi po kami mapagod. Hindi po talaga nakakapagod kapag nakita nyo na yung mga bata na kumakain ng tinapay na ipinapamigay po namin.
Hanggat kaya po namin, sir, at willing kami na tumulong. I'm sure tuloy-tuloy po ito. Actually, maraming nagtatanong ano ba yung benefits ko. Bakit tuloy-tuloy po yung pagtulong? Sabi ko, wala, masaya lang na mag-offer ng tulong sa mga nangangailangan. Kasi nung bata ako, sir, nakaranas din po ako ng hirap sa buhay. Yung papa ko po kasi matulungin din po, tsaka yung mama ko. So parang pinalaki po ako na matulungin. Then yung naging asawa ko din po, yung family nila, is talagang tumutulong po sa mga nangangailangan. Kaya siguro po ganito rin po ako ka-eager na tumulong din po sa kapwa. Yung mga ganito pong program po namin, nakikita namin yung mga ngiti sa labi nila na kapag nakaka-receive sila, ang saya rin po sa pakiramdam po namin yon na nakakatulong po kami. Kahit sandaling pang tawid gutom lang nila, masaya po kami doon. Worth it po lahat ng pagod. Pag ganun po yung nakikita namin yung response po ng mga tao. Napakahalaga na pagkain para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil dito tayo'y humuhugot ng lakas upang magtrabaho at magpatuloy sa buhay. Kaya naman sa kanilang maliit na paraan, nais ipadama ng Rivaras Community Pantry sa mga tao na may grupong handang magbigay ng pagkain sa oras ng kanilang kagutuman. Kami ang Rivaras Community Pantry, Certified E-Respondent. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.